Okay. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating series na In Christ Realities. Di po ba? Nung nakaraang linggo ay nagkaroon tayo ng pagtalakay dito pero part 1 lamang. Hindi ko natapos sapagkat makakatulog na kayo pag tinapos ko ito. Kaya tayo po ay sumandaling nag-post sapagkat ako po ay nasa pandi nung nakaraang linggo. Kaya hindi ko po naituloy. Ngayong umaga ay itutuloy po natin. Amen po ba? Okay lang po ba sa inyo na ito po ang topic natin? Okay. Ating napag-usapan, balikan muna natin yung ating mga natalakay. Yung number 1, in Christ, we are perfectly loved by God. Amen po ba? Okay. Number 2, in Christ, we are completely forgiven. Amen. Amen. Parang hindi kayo natutuwa na kayo pinatawad na. Grabe. Okay. Number 3, in Christ, we became the righteousness of God. Through Jesus Christ, tayo po ay naging matuwid na sa Panginoon. Amen. Number 4, in Christ, I am a new person inside. Diba? Amen po ba? Napag-usapan natin yon. Okay. Number 6, ito po ang ating tatalakayin ngayon. Bakit hindi ba naglo-load? O yan. Okay, number 6 na tayo. In Christ, basahin po natin, sabay-sabay po tayo. In Christ, I am anointed to serve. Amen. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Kay Kristo, ako'y pinahirang upang maglingkod. Amen. Okay, basahin po natin ngayong umaga yung ating talata. 2 Corinthians 1:21. Okay. Sabi diyan, sa English muna, in NIV translation, now it is God who makes both us and you stand firm in what? In Christ. Ano po ang kasunod? He anointed us. Amen po ba? Amen. Okay. Sa Tagalog, ngayon ang Diyos na ang nagpatibay sa amin at sa inyo kay Kristo. Pinahiran niya tayo. Sa Tagalog, ang word na anointed ay pinahiran. Okay? Amen po ba? Last week, nung aking tinalakay ito sa inyo, aking ibinigay sa inyo yung background about anointing. Natatandaan niyo po yun. Amen po ba? Parang wala akong kausap ngayong umaga. Parang tulog pa yata kayo. Masarap talaga matulog ngayon, pero huwag kayo matutulog sa church. Amen? Amen po ba? Okay. Pinag-usapan natin yung background about anointing. Kinuha natin yung Old Testament context, gayon din yung New Testament context. Okay? Tapos, pinag-usapan din po natin yung misunderstanding about anointing. Natatandaan nyo yon. Okay. Aking tinalakay sa inyo yung 3 na misunderstanding about anointing, yung maling pagkakaunawa. Sabi sa una, ito daw ay reward ng ating performance. So, ating tinalakay ito na hindi reward ng performance ang anointing. Ikalawa, ito daw ay level of your performance, yung antas ng performance mo.
kapag ka maganda ang performance mo, kapag ka active ka, ay anointed ka. Mali po yun. Amen? Ikatlo, a power that can be lost due to lack of performance. Ito daw ay kapangyarihan na maaring mawala dahilan sa nagkulang ka ng performance. Amen. Gaya halimbawa ni David, ni Samson, dahil sila po ay nagkamali, ang anointing ay nawala sa kanila. Yung po ay in Old Testament context at hindi po yan New Testament. Amen po ba? Okay. Aking ibinigay din sa inyo yung definition. At doon tayo nagkaroon ng pag-uusap na mahaba. Ipakita natin yung the anointing, number one, is the definition. Okay. What is the definition of anointing? Ano ba ang definition ng anointing? Sinabi natin sa ating pag-aaral na ito ay the gift of empowerment. Ano ba sa Tagalog itong gift of empowerment? Ang kaloob ng pagbibigay kapangyarihan o lakas. Amen po ba? Ito po ay ibinibigay hindi lamang sa partikular na tao ngayong New Testament, kundi sa lahat ng Kristiyano. Amen po ba? Lahat ng Christian, meaning yung totoong Christian, lahat ng na-born again na mananampalataya, ay kaakibat po nito ang empowerment of the Holy Spirit. Ang katotohanan niyan, ang Espiritu Santo ay nananahan po sa atin. Pinag-usapan natin noong nakaraang linggo yan. Nung pagtalakay natin. So, bakit po tayo binigyan ng gift of empowerment ang bawat individual na Kristiyano? Kasi po, ang sabi natin, meron ka kasing gagawin. Amen? May gagampanan ka sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Natatandaan po natin yon na kapag ka ikaw ay Kristiyano, walang Kristiyano pong walang gagampanan. Amen? Pag sinabi niyang siya ay Kristiyano tapos wala siyang gampanin sa gawain ng Panginoon, hindi yan Kristiyano kasi pagka Kristiyano ka, may gagampanan ka sa gawain ng Panginoon, may papel ka. Kasi yan ang reason bakit ka i-empower ng Holy Spirit. Are you listening? Nakukuha niyo ako, nasusundan niyo po ako. Yan po ang ating tinalakay last Sunday. Okay. Ngayong umaga, tayo po ay magpapatuloy. Amen po ba? Okay. Sabihin mo muna sa katabi mo, huwag mo akong istorbohin kasi makikinig akong mabuti. Amen. Sabihin mo, parang hindi wala kang katabi. Yung walang katabi, hindi siya obligado kasi nga walang katabi. Okay? Ang pag-uusapan natin ngayon, ang ikalawang bahagi. Number 1 is the definition. Number 2 is the affirmation. Okay? Pakita natin. Okay. The affirmation. Affirmation means a statement or sign that something is true. Ito po ay pagpapatunay. Ang ibig sabihin sa Tagalog ng affirmation, pagpapatunay na ito ay totoo. Amen? Kaya ngayong umaga, ating patutunayan ayon sa Biblia na ang anointing ay totoo sa ating mga mananampalataya. Amen? Handa na po ba kayo? Okay, pag-usapan po natin, what are the Bible's affirmation regarding the anointing of the believers? Ano ang patunay, affirmation, ng Biblia tungkol sa pagpapahid sa mga mananampalataya? Number 1. Okay. Number 1 is the Bible says that the believers was ang ginawa ng Panginoon
was anointed by Christ. Amen. Basahin natin nga. Nandiyan ba? O yan. Doon muna tayo. The Bible says the believers was anointed by Christ. Sabay-sabay po tayo. Walang tao dito. Sabay-sabay po tayo. The Bible says that the believers was anointed by Christ. Yan, ganyan. Kailangan, pag nasa gawain tayo ng Panginoon, lagi kang excited. Ano ba yung maririnig ko? Ano ba yung katotohanang ibabahagi sa amin? Amen. Lagi kang excited, lagi kang alerto, lagi kang gising. Pagka nakita mo yung katabi mong tulog, ay pitikin mo naman ang tenga. Okay? Okay. Sabi po ng Biblia, tingnan natin ang sabi ng Biblia, yung ating text. 2 Corinthians 1:21. Now, it is God who makes both us and you stand firm in Christ. Ano ang kasunod? He anointed us. Anointed na ba o hindi pa? Anointed na, hindi pa? Anointed na, hindi pa? Tinatanong ko kayo. Anointed na. Parang wala kayo sa wisot. Yung tanong ko iba yung sagot nyo. Okay? Anointed na, hindi pa? Anointed na. Ang mga mananampalataya ay anointed na. Yan ang sabi ng Bible. In Christ, He anointed us. In-anoint ka na. Amen po ba? Amen? Are you in Christ? Amen. Therefore, you are anointed. Amen. Hallelujah. Sa Greek word po, ang word na anointed ay kryo. Amen? Kryo. Yan po yung root word ng Christ. Kasi ang Christ, ang ibig sabihin ay, the anointed one. Ano ibig sabihin ng Christ? Mahina na naman. Ano ang ibig sabihin ng Christ? The anointed one. Amen. Ipagyabang po natin ang ating Kristo ay the anointed one. Amen. Yan po ang ibig sabihin ng Christ. Manunubos, mangliligtas. Kristo ang ibig sabihin, the anointed one. Amen. Pag nasa iyo si Kristo, ano ibig sabihin nito? Ikaw ay anointed na. Amen po ba? Ang anointing ay hindi po nababatay o ibinabatay sa performance natin ngayon sa New Testament. Sa Old Testament yon. Pero dito sa New Testament, hindi ibinabatay sa performance mo ang anointing. Ibinabatay ito saan? Doon po sa tinapos na gawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Amen po ba? Kaya po, hindi nawawala ang anointing sa New Testament. Kasi hindi naman sa iyo ibinabatay. Kung sa atin yan, mayat maya, wala na. Kung sa atin ibinabatay. Ibinatayan, kaya ka in-anoint, ibinatayan doon sa tinapos na gawa ni Kristo sa cross. Amen po ba? Karagdagan po dito sa word na kryo. Greek word po yan. Ang ibig sabihin sa sa English ay anointing. Ang Greek word po niyan ay kryo, na galing doon sa root word na Christ. Ito po ay nakasulat sa aorist tense. Okay? Pakita mo. Okay. Yung aorist tense, ito po ay wala po sa grammar, English grammar. Kasi po, ito pong aorist tense ay sa Grego lamang, Greek grammar, matatagpuan ang aorist tense. Pero ang ano po, yung katumbas po nito, kasi ang English grammar ay merong tatlong tenses, di po ba?
Hello, are you listening? Ilan ang tenses ng English grammar? 3. Ano po yan? Ano po yung una? Hindi tayo magkasabay-sabay. Yung una ay past tense muna. Kasi may nagdaan na eh. No. Past tense. Sumunod ay present tense. Sumunod ay future. 3 yan. 3. Amen? Hindi ka magkakaroon ng present tense kung walang past tense. Okay? Kaya past tense ang nauna. Ngayon, sa English, sa Greek grammar, ang katumbas po ng aorist tense ay past tense. Kaya ito pong word na ito ay past tense na. Amen? So, ang ibig sabihin nito, once you are anointed, you are always anointed. Amen po ba? Palakpakan muli natin ang Diyos. Hallelujah. Hindi po kasi yan katulad ng anointing nila Samson, nila David na nawawala sapagkat nabuhay po sila sa ibang panahon at ibang tipan. Okay? So, ito po ay New Testament na pinag-uusapan natin. Kaya, huwag mong ikumpara ang sarili mo kay David at kay Samson. Dahil mas mataas ang level natin ngayon dahil nabubuhay tayo ngayon sa New Covenant. Amen po ba? Hindi na tayo nabubuhay sa Old Covenant. Nabubuhay tayo sa New Covenant at ang New Covenant is a better covenant. Amen po ba? Mas higit ito, mas grabe ang kapangyarihan ang ginawa ng Diyos sa New Covenant. Kasi hindi na tao ang kausap ng Diyos dito, kundi ang kanyang anak mismo. Amen po ba? So, nag-progress na po ang covenant ng Diyos from Old to New Covenant. Okay, sa Old Covenant, ang anointing ay nakabatay sa performance ng tao. Pero sa New Covenant, saan na nakabatay? Saan na nakabatay? Nawala na naman kayo. Sa tinapos na gawa ni Kristo. Amen po ba? Sa tinapos na gawa ni Kristo, hindi sa iyong sarili. Amen po ba? Kaya pag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay anointed na at yung anointing mo, hindi ito nawawala. Dahil hindi sa performance mo ibinatayan, kundi doon sa tinapos na gawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. So what does the anointed as means? Ano ba ang ibig sabihin pag ikaw ay anointed na? Amen po ba? So, pakita natin. Dilagay ko ito sa projector. Being anointed as means that you are consecrated and set apart for religious service. Okay. Tayo po ay anointed na, nangangahulugan ito na tayo po ay kinonsecrate. Ibig sabihin ng consecrated ay itinalaga ka, nakatalaga ka na. Amen po ba? Yun po ang ibig sabihin ng consecrated. Itinalaga ka na. Okay? At sinet apart ka na. Ibinukod. Nakabukod ka na para saan po? Para sa religious activities. Ano yung religious activities? Ito po yung ating ministry. Are you listening? Nasusundan niyo po ako. Sa Old Testament, ang mga ina-anoint ay mayroong purpose. Ito ay para magamit ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Example, sila David, sila Samson, at yung mga prophets, yung mga gamit sa templo, yung po ay ina-anoint para po ibukod, italaga na magamit sa paglilingkod lamang sa Panginoon. Amen po. Sa New Testament, kaya ka in-anoint
may pareho itong purpose. Para ikaw ay magamit din sa gawain ng Panginoon o sa religious service, ng ibig sabihin, ministry. Are you listening? Okay. So, pag ikaw ay nasa ministry, kung ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon ay pastor, magli-lead ka ng church. Kung ikaw naman ay tagapagturo lang ng salita ng Diyos, meron kang mga taong tuturuan. Kung ikaw naman ay tigapagpaawit, katulad kanina ni Aquila, yung mga song leader natin at mga musician, ikaw naman ay magli-lead ng congregation towards God. So, yung po ang gamit natin sa Panginoon. So, lahat tayo ay gagawin natin ang ating mga kakayanan sa ministry ng church ng Lord. Amen po ba? In fact, sabi sa Bible, lahat daw ng ating gagawin ay gagawin natin sa pangalan ng Panginoon. So kaya, ibig sabihin nito ay hindi lang po ministry sa church ang gagawin. We need anointing in all areas of our lives. Example, kailangan kung ikaw ay estudyante, kailangan mo ng anointing para maging matalino ka sa klase mo. Amen. Sino ba dito ang mga estudyante? Kailangan mo ng anointing para maging top ka sa loob ng klase mo. Wala pong anak ng Diyos na bobo sa school. Amen. Kaya, kung bobo ka, mukhang hindi ka anak ng Diyos nga. Ganun sabi ni Marisa. Yun ang kanyang conclusion. At, pag ikaw ay nakakilala sa Panginoon at bobo ka, tatalino ka. Amen po ba? Sapagkat, anointing ng Panginoon ay binibigyan tayo ng kakayahan na maintindihan ang lahat. Dati ay pag nagtuturo ang teacher mo, nakakatulog ka, pero ngayon may anointing ka na, yung sinasabi ng teacher mo, advance na yung isip mo. Di ba? Nagigets mo kaagad. Yung iba hindi makagets, panay ang tanong sa iyo. Ganyan ang mga anak ng Diyos. Anointed na siya, at itong anointing na ito ay kailangan niya kung siya ay estudyante. Kung ikaw naman ay naghahanap buhay. Sino po dito yung naghahanap buhay? Iba naman kasi yung hanap patay kasi punerarya yung kanilang negosyo. Hanap buhay, kailangan mo ng anointing ng Panginoon. Sa negosyo mo, kailangan mo ng anointing ng Panginoon para kumita ka. Para magtagumpay ka sa iyong business, sa iyong pagtatrabaho, para may magamit ka sa pamilya mo at the same time, mayroon kang ibibigay sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Kasi kung ikaw ay anak ng Diyos at pulubi ka, di ba sabi ni David, walang anak ng Diyos na pulubi? Ang mga anak ng Diyos ay mula sa wala hanggang pinagpapala ng Panginoon. Paunlad ng paunlad ng paunlad. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay pabagsak ng pabagsak, pahirap ng pahirap ang buhay, mukhang hindi nagaganap sa iyo yung layunin ng Panginoon. Kasi pag anak ka ng Diyos, pangat ka ng pangat. Mararamdaman mo yan, yung hinuhulog mo sa offering box, palaki ng palaki. Kasi pinagpapala ka. Amen po ba? Amen. Sino nakakaranas ito? Sana po nararanasan nyo na yan. Kasi nagkiklaim na tayo ng biyaya ng Lord sa araw-araw. Tayo ay mga mananampalataya, tayo ay mga anak ng Diyos. So, yan po ay paglilingkod natin sa Panginoon. So, kung ikaw ay nagpapamilya,
Kailangan mo ng anointing kasi hindi ka magiging matagumpay na leader ng iyong family kung wala kang anointing. Amen po ba? Kaya kailangan po natin ito. Lahat ng ating gagawin, sabi sa Bible, ay paglilingkod sa Panginoon. Kaya kailangan mo ng anointing. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Number 2. Okay, pakita natin yung what are the Bible's affirmation regarding the anointing of the believers. Number 1, the believers was anointed by Christ. Number 2, the believers was anointed to become what? Worshipper. Amen. Tayo ay inanoint ng Lord para maging isang worshipper. Ano ang sa Tagalog ng worshipper? Mananamba. Yan ang hinahanap ng Ama, ang sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. So, hindi ka maaring makasamba sa Diyos ng ganung uri ng pagsamba pag hindi Kanya in-empower ng Holy Spirit. Kaya kailangan ng empowerment ng Holy Spirit para ikaw ay makasamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Amen po ba? Okay. So, isa sa bahagi ng ating personal na ministry sa Panginoon kung bakit kailangan mo ang empowerment ng Holy Spirit is to worship God. Amen? Kailangan natin ng empowerment ng Holy Spirit para ma-worship natin ang Panginoon. Okay. Tingnan na po natin ang talatang ito. 1 Peter chapter 2 verse 9. Nandiyan ba? Okay. Basahin po natin. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises. That you may declare the praises. Kaya meron tayong praise in worship. Di po ba? Oh. Saan mo di-declare yung praises of Him who are called you out from the darkness into His marvelous light. Ikaw ay piniling tao. Royal priesthood. Mamaya ay ipapaliwanag ko yan. Okay? Kung bakit kailangan mong uminom ng royal. A holy nation. Okay? God's special possession. Ano ang gagawin natin? That you may declare the praises of Him. Dideclare mo ang pagpupuri sa Panginoon. Di ba? To the one who called us from the darkness into His marvelous light. Tinawag ka niya. Siya na tumawag sa iyo mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan ay dapat mong purihin. Amen po ba? Okay. Pag-usapan natin ito kasi marami ang hindi nakakaalam ng katotohanan pong ito. Maaari ngayon mo lang maiintindihan ito, kaya makinig kang mabuti. Huwag mo akong tutulugan. Kasi napaka sensitive ng katotohanan ito na kapag hindi mo ito naintindihan, hindi mo makukuha ang tamang pagsamba sa Diyos na kailangan mo. Okay? Sa Bible ho ay itinuturo ang dalawang uri ng priesthood. Okay. 2 kinds of priesthood. Number 1 is Levitical priesthood. Ito po ay galing sa lipi ni Levi, yung tribe of Levi. Na, alam nyo yung background yan? Para sa mga hindi nakakaalam, si Levi ay isa sa
lipi ng Israel. Si Jacob dati, nagkaanak ng 12. At yung 12 na yung anak niya, doon nang galing ang bawat lahi ng Israel na tinawag na Israel. Hanggang ngayon. Okay, nagigets na po natin. At isa po doon ay si Levi sa Tagalog yan. So, yun po ay yung mga anak ni Levi, pagdating nila sa land of promise, dinasakop na nila yung land of promise. Pinaghati-hati na ng lahat ng magkakapatid, hindi binigyan si Levi ng kaparte, sapagkat ang tungkulin niya ay maglingkod sa templo lahat ng lahi niya. Sila ang magiging mga priest at sa kanila manggagaling ang high priest, yung punong saserdote. Hindi pari yan yung priest ay hindi pari kundi saserdote sa Tagalog. Okay. So mga saserdote ang lahat ng lahi ni Levi at mula sa kanila doon pipiliin ang magiging punong saserdote o yung tinatawag na high priest. Okay? Naintindihan na po natin. At ang unang-unang punong saserdote sa kanila noong panahon na yon ay sino? Si Aaron. Sino si Aaron? Siya po ay kapatid ni Moses. Okay, malinaw na yung background. Amen. Nagigets nyo na po. Nasusundan nyo ako, hindi kayo naliligaw. Hindi kayo nakakatulog. Amen? Ikalawa, na priesthood ay yung tinatawag na Melchizedekian priesthood. Ito naman ang priesthood na galing naman kay Melchizedek, ang saserdoting walang hanggan. Saserdoting high priest siya na walang hanggan. Everlasting. Okay. So, sa Biblia, sinabi na si Jesus ay high priest na pumasok sa dakong kabanal-banalan, dala ang dugo niyang sarili, hindi na dugo ng hayop, kundi siya ay pumasok sa dakong kabanal-banalan para ihandog ang sarili niyang dugo. At ito ay sa langit. Amen? Pakita ko sa inyo yung talata. Hebrews 9:11-12. Okay, basahin natin, sabi yan, but when Christ came as high priest, sino daw si Kristo nung dumating? Siya daw ay high priest. Tandaan po natin yan. Si Kristo ay pumunta rito bilang isang high priest of the good things that are now already here. Siya daw ay high priest ng mabubuting bagay na ngayon ay nandito na. He went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands. That is to say, it is not a part of this creation. Siya daw ay pumunta sa mas higit at mas perpektong tabernakulo. Kasi yung templo nung hindi pa po naitatayo yung templo ng Israel at nandun pa sila sa ilang, sa disyerto, nagtayo sila ng tent na ang tinawag nila ay tabernacle na may 3 layer. Ang panghuli ay ang dakong kabanal-banalan na yun lamang high priest ang pumapasok doon once a year. Okay, nagigets nyo na. Sabi yan sa verse 12, He did not enter by means of blood of goat and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood, thus obtaining eternal redemption. Siya po ay pumasok, hindi dugo ng kambing o ng mga baka ang kanyang dala, kundi siya ay pumasok sa most holy place. Ito po yung dakong kabanal-banalan na ginawa ng tao noon na sinabi ko sa yung tabernacle, naging templo yan na tinayo ni Solomon, ang first temple. So, yung
Unang bahagi, nakakarating doon ang mga tao na may dalang handog. Ikalawang bahagi, ang nakakarating lamang ay yung mga priest. Kasi marami sila na priest. Isa lang po ang high priest. Okay. Yung high priest, minsan lamang yan pumasok sa holy place. Yung the most holy place. Ito yung dakong kabanal-banalan na nandun yung kabanang tipan at yung tungkod ni Aaron na nagdahon at yun po ang simbolo ng presensya ng Diyos. High priest lamang ang pumapasok doon once a year. Amen po ba? So, si Kristo ay pumasok hindi sa ginawa ng tao. Wala dito sa sanlibutan ito, kundi doon sa langit. Amen po. Are you listening? Dala ang kanyang sariling dugo. Amen po. Para magampanan niya yung pagtubos sa atin. Amen? Ever or eternal redemption. Okay. Ngayon, pag-usapan po natin ito kasi may controversial po dito. Okay. Are you listening? Alam nyo ba na si Kristo ay hindi mula sa tribe of Levi? Nung siya ay magkatawang tao, siya po ay galing sa tribe of Judah. Okay? Hindi po siya galing sa tribe of Levi. So, sa Levitical order, makinig tayo ha, sa Levitical order, ang nagiging priest o high priest lamang ay galing sa lipi ni Levi. So, hindi qualified si Jesus Christ. Disqualified siya kasi hindi siya galing sa lahi ni Levi. Galing siya sa lahi ni Judah. So, paano siya naging high priest? Di ba? Gets nyo? Gets nyo mga kapatid? Paano siyang tinawag ng Biblia na high priest? Binasa natin kanina, Hebrews 9:11, Christ came as high priest. Pero pag tiningnan mo yung Levitical order, hindi po siya qualified. Kaya ang kinuha niya, ang ginamit niya ay yung isang uri ng priesthood. Kanino? Yung tinatawag na Melchizedekian priesthood. Nagigets po natin. Yun ang kinuha niya. Kaya siya naging qualified sapagkat disqualified siya doon sa Levitical order, pero qualified naman siya dito sa Melchizedekian order. Bakit? Si Kristo po kasi ay katulad ni Melchizedek na saserdoting walang hanggan. Amen? Yung mga Levita, yung Levi, yung Levitical priesthood, namamatay po ang mga saserdote doon. Tumatanda, pinapalitan, kaya sila ay nagpapalit ng high priest. Pero dito sa New Testament, si Kristo po ay itinalagang high priest forever. Hindi siya pwedeng palitan. Kaya hindi niya pwedeng kunin doon kasi hindi angkop sa kanya ang papalit-palit na high priest. Ang kinuha niya ay yung Melchizedek kasi si Melchizedek po ay walang hanggan ang kanyang pagkasasardote. Nagigets po ba natin? Okay. Hebrews 6:20. Okay. Wherefore, ano ba yan? Where our forerunner, Jesus, has entered on our behalf, He has become a high priest. How long? Forever. Si Kristo po ay naging high priest forever. Napansin niyo ba yung forever? May forever, di po ba? Sabi ng mundo ay walang forever. May forever. Si Kristo ay forever. He become a high priest
forever in order of Melchizedek. Amen po ba? Kasi po si Melchizedek ay tipo ito ni Jesucristo sa Old Testament na siya ay lumitaw bilang high priest, wala pang commandments, wala pang kautusan. At siya ay saserdoting walang hanggan. Amen po ba? So, magpatuloy tayo kasi may isa pang dapat tayong linawin. Okay, dito ay lilinawin natin yung isa pa. So, ang tanong, bakit galing si Jesus sa tribe of Judah? Oh. Kung kayo ang tatanungin ko ngayong umaga, palagay ko magkakanda hahaba ang sermon natin kung isa-isa ko kayong tatanungin. Bakit galing si Jesus sa tribe of Judah at hindi galing sa tribe of Levi? Ang sagot niyan ay kasi ang tribe of Judah, doon po nanggagaling ang lahat ng king, lahat ng hari ay doon sa lipi na yon. Sila David, Solomon at lahat ng mga hari ay galing sa lipi ni Judah. Dito naman sa lipi ni Levi, dito naman ang gagaling ang lahat ng priest at high priest. Amen po ba? Okay. So, kailangang ma-fulfill ni Jesus ang dalawang ito sa kanyang sarili. Okay? Kingship and priesthood. Kailangan itong ma-fulfill niya. Kasi siya po ang ating hari, siya rin ang ating high priest. Di po ba? Amen po ba? Oh. Do you believe na si Kristo ay hari ng mga hari? Do you believe na si Kristo ay high priest ng mga high priest? Yes. Kailangan niya pong ma-fulfill ito sa kanyang sarili. Pinag-isa niya yung dalawang offices na ito. Amen po ba? Para siya ay maging pangkalahat-lahatan. Siya na yung ating king, siya na yung ating high priest. Ano? So, kaya si Kristo ay mula sa lipi ni Judah. Kasi kailangan niyang sundan. Kaya ang tawag sa kanya noon sa New Testament, dumarating ikang anak ni David. No? Kasi galing siya sa angkan ni David na galing kay Judah. Amen ba? High priest din siya, hindi dahil doon kay Levitical priesthood, kundi dito kay Melchizedek na haring magpawalang hanggan. Okay. Kaya pag pinagsama ang dalawang office na ito, king at priest, ang tawag po yan ay royal priesthood. Sabihin po natin, royal priesthood. Oh. Bakit royal priesthood? Pinagsama itong dalawang ito. Pakita natin, yung royal priesthood, ang ibig sabihin ng royal means kingly or king. So, royal priesthood, pinagsama ito, king and priest. Magkabukod ang dalawang office na ito sa Old Testament, office of the king and office of the priest. Magkabukod ito doon. Pero pagdating ni Jesus, pinag-isa niya ang dalawang ito. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Meron tayo ngayong king at priest, high priest, na nasa langit, nakaupo sa kanan ng Ama, na hinihintay nating muling babalik. Okay? Amen. Naniniwala ba kayo na babalik ang ating hari at ang ating high priest? Oh. So ngayon, ano ngayon tayong mga mananampalataya? Ano ngayon tayo? Balikan natin ang 1 Peter 2:9. I-ere mo uli ito. Okay. Basahin natin.
But you are, sino po ang tinutukoy? Tayong mga mananampalataya. You are a chosen people, a royal priesthood. Biruin mo na, damay tayo sa pagiging royal priesthood. Amen? A holy nation, God's special possession. Ito po yung church. Ang tinutukoy po niyang mga malaking pangalan na yan na binanggit ay ang church. Amen po ba? Ang mga mananampalataya, ang mga born again dahil kay Kristo Jesus. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Ano ang gagawin ng church na ikaw ay pinili, ikaw ay royal priesthood, ikaw ay tinawag na holy nation at God's possession? Ano ang gagawin nito? That you may declare the praises of Him who called you out of the darkness to His marvelous light. So, yan po ang gagawin natin. Magdideclare tayo ng mga papuri sa Panginoon. Amen po ba? So, pag-usapan natin para mas lalo nating luminaw ang bagay nito. Ano po ba ang trabaho ng priest nung panahon nila? Ang trabaho po sa Old Testament ng priest ay maghandog. Maghandog in behalf of the people. Naghahandog sila, kinukuha nila yung mga dalang alay ng tao, mga handog, at hinahandog nila. Araw-araw, yun ang ginagawa ng mga karaniwang priest. Pero yung high priest, minsan lamang sa loob ng isang taon, pumapasok sa dakong kabanal-banalan para maghandog. Amen po ba? At ito ay ginagawa niya sa araw ng tinatawag ng Bible na the Day of Atonement or Yom Kippur sa Hebrew. So yung araw na yon, doon pumapasok ang high priest sa dakong kabanal-banalan para dalhin ang mga handog ng mga tao, kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Amen. So ngayon, tayo mga believer, habang hinihintay natin si Kristo, ano po yung dapat nating ihandog? Okay. The believers offering as the priest. Dalawa po ang trabaho natin. Okay. Yung spiritual sacrifice of praise to God. Yung una. Kasi, bakit tayo tinawag na royal priesthood? Kasi po, alam nyo ba na tayo ay maghaharing kasama ni Kristo sa kanyang pagbabalik? Kaya tayo ay royal priesthood na rin. At habang naghihintay tayo sa Panginoon, ay may gagawin tayo na nakatalaga na para sa atin lamang. So, ang paghahandog natin ay hindi na literal na handog tulad ng dugo ng hayop. Bakit po? Kasi yung ating handog ay tapos na. Inihandog na ni Kristo. Nakukuha natin, hindi na paulit-ulit. Hindi na tayo maghahandog ng dugo kasi inihandog na yung dugong alay para sa ating mga mananampalataya ngayong bagong tipan. Okay? At umakyat nga si Kristo sa dakong kabanal-banalan at hindi doon sa kabanal-banalang dako na gawa ng tao. Okay, nakukuha natin. So ano ang handog natin sa Diyos? Yung una, the spiritual sacrifice of praise. Ang paghahandog natin ay sa pamamagitan ng spiritual sacrifice na walang iba kundi ang ating mga pagsamba. Amen po ba? Amen. Pakita ko sa inyo yung talata. Hebrews 13:15. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of what?
Basahin po natin, let us continually offer to God a sacrifice of praise. Ano yung mga sacrifice of praise? Tuloy natin. The fruit of lips that openly profess His name. Amen? Pupurihin mo ang Panginoon. Bubukas mo ang bibig mo para sambahin ang Diyos. Kaya nga pagka nag-aawitan tayo, hindi ka dapat nakaganyan lang. Ibigay mo ang todo. Ibuka mo ang iyong bibig. Kasi yun ang sabi ng Bible. Wala. Ano gusto nyo? Maghandog pa rin tayo tuwing dadalo tayo. May mga kalabaw, may mga baka tayong bit-bit dito para ihandog sa Diyos. Hindi na natin gagawin yan kasi hinandog na nga yung dugo ni Jesus. Ang gagawin lang natin na handog ay pagpupuri. Amen po ba, mga kapatid? Ewan ko kung mga buhay na kayo nung uso ang kantang ito, yung we bring the sacrifice of praise. Oh. Yung tinutukoy kong buhay na kayo, yung espiritu nyo. Kasi yung iba, kamakailan lang nabuhay ang espiritu. Amen? Born again ba kayo? Narinig nyo na ba ang awiting ito? We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. Narinig nyo na yan? We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. Di ba? As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of praise. Nadinig nyo na yung kanta na yan? O ngayon nyo lang nadinig? Lumang awitin na yan, pero inabot ko pa yan. Nung panahon ko, bago pa lang ako Kristiyano noon, kinakanta namin yan, pinapaawit sa church namin. Okay? So, lumang awitin na noon ay inaawit ko, pero hindi ko maintindihan gaano yung nilalaman. Pero ngayon, na natatalakay natin, yung pala, ang ating handog sa Panginoon ngayon ay ang mga awiting papuri. Kaya pag nag-worship ka sa Diyos, you offer to God a sacrifice of praise. Bilang priest ng New Covenant, ito ang ating duty. Ang sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga labi na mga pagbibigay ng mga papuri sa Panginoon. Amen po ba? Ngayon, ang challenge po sa atin, ewan ko kung may tamaan sa inyo dito. Kung dadalo ka sa pananambahan, sikapin mong abutin ang praise in worship. Amen po ba? Habulin mo talaga ang praise in worship. Kasi kailangan ito. Kailangan. Required ng Lord. Sapagkat yan ang tungkulin natin na paghahandog sa Diyos ngayong sa bagong tipan. Bilang tayo ay mga royal priesthood. Amen po ba? Kailangan na mabigyan mo ng puri ang Diyos. Dahilan dito, ang tawag sa ating pananambahan ay ano? Sunday worship service. Ang iba ay hinahabol lang yung sermon. Hindi yung praise in worship ay awitan lang naman ikayan, dadating ako dapat yung sermon. Hindi. Wala kang gawain na ang tawag sa kanila, Sunday sermon service. Nakadinig ka ba ng ganyan? Sa church sika namin, ang Sunday sermon service namin ay ganito. Wala. Ang tawag ay Sunday worship service. Sapagkat ang sermon ay bahagi lamang yan ng worship. Amen po ba? Nagigets po ba natin, mga kapatid? Kung
Kung sermon lang ang habol mo, huwag ka nang pumunta sa church. Kasi sa bahay mo, nagsisermon ng nanay mo. Nagsisermon ng tatay mo. Nagsisermon ng asawa mo, kung sino-sino pa. Napakaraming sermon ang inaabot natin, so hindi mo na kailangan pumunta sa church. Ano ang ipupunta mo sa church? Mag-worship. Amen po ba? Hallelujah. Takpakan natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo ay kailangan natin ng empowerment ng Holy Spirit sapagkat bukod sa ministry, may tungkulin tayong dapat gampanan sa Diyos. Yan ay ang sambahin siya sa pamagitan ng ating mga pagpupuri, mga awitin sa Panginoon. Kaya tiyakin mo na pag nasa praise and worship ka ay nagagawa mong umawit, pumalakpak, sumayaw, lumundag. Kasi natutuwa ang Diyos. Galak na galak siya kapag inaawitan mo siya ng buong puso. Hindi yung umaawit ka, yung utak mo kung saan sa nagpupunta. Amen po ba? So, salamat sa Panginoon sapagkat marami nag-commit sa music ministry. Maraming tinuturuan, may nagtuturo sa atin dito. Isipin mo, nag-effort silang mag-aral. Pagkatapos silang matuto, mag-i-effort naman silang tumugtog. Alam mo ba ang praise and worship, ang ating mga musician at ang mga naglilid sa atin ng magpaawit, Sabado pa lang nandito na sila. Todo effort. Pag Sunday, umagang-umaga nandito na sila, nagpa-practice. Tapos, aabsinan mo lang. Napakakapal mo naman. Di ba, mga kapatid? Aabsinan mo lang. Nag-effort sila at hindi lang yun basta-basta effort, kundi tinalaga sila ng Diyos para i-lead tayo to worship God. Kaya nakakalaga po ng ginagampanan ng mga music ministry po natin. They are there to lead us to worship God. Sapagkat ito ang ating tungkulin, sambahin ang Diyos na may pagpupuri, binubukas ang ating mga labi, nagpupuri sa Diyos ng buong puso. At dahil diyan, kaya ka in-empowerment ng Holy Spirit. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ikalawa, na tungkulin natin, bukod sa sacrifice of, spiritual sacrifice of praise, ikalawa ay giving the material or financial sacrifice to God. Amen po ba? Konti na amen dito. Yun ikang magbigay ka ng pagpupuri ay madali lang, pero yung magbigay ka itong pangalawa, mukhang mabigat sa loob ng marami. Pagka ito na ang pinag-usapan, natitisod na ang iba dito na magbigay sa Panginoon. Pero ito po ay kailangan sapagkat inutos ito ng Panginoon. Kaya sa offering time natin, di po ba nababanggit na ang pagbibigay ay hindi limos, hindi ayuda, kundi ito ay pagsamba. Pagsamba. Part ng pagsamba mo ay ang pagbibigay. Dahil yung pagbibigay mo ay bahagi ng pagsamba. Si Abraham ang unang nagbigay sa Panginoon ng kanyang tithes and offering. Si David, naalala niyo si David, sabi niya, hindi ako pumupunta sa Panginoon na wala akong dalang handog. So napakahalaga kay David yun. Okay? Genesis 14:20, nandito yung pinakita ko sa inyo yung panahon na to. Ang context ito ay nagsalubong si
Si Melchizedek, dito lumitaw si Melchizedek, ang hari ng ang sardoting walang hanggan. So, nagbigay galang si Abraham mula doon sa labanan at marami siyang samsam. So, dito ay binasbasan siya ni Melchizedek, sabi ng talata natin, and praise be to God most high, who delivered your enemy into your hand. Ang may sabi nito, si Melchizedek. Then, Abram pa pangalan ni Abraham dito, gave him a tenth. Ano yung a tenth niya doon? Yung ikasampung bahagi. Yan ang ibig sabihin ng tithes. Ikasampung bahagi ng lahat ng kinita mo. Okay. Ibinigay niya. Pagdating ngayon sa New Testament, Philippians 4:18, sabi dito, I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus. Napakahirap pangalanan yung ba naman yung anak mo ng Epaphroditus. The gifts you sent. So, ang context po nito, yung si Pablo nagpapastor sa ibang lugar, yung mga taga-Pilipos ay yung kanilang mga offering, mga tithes ay pinadala kay Pablo. So yun yung gift you sent. Okay, yung mga tithes dun sa Philippians church. Sabi ni Pablo, ano sabi ka? Dinugtong niya, ano sabi? They are, nakita nyo, nabasa nyo, they are a fragrance offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. Amen po ba? Ang ating mga offering, mga tithes in offering sa Diyos ay mabangong samyong handog, nakatanggap-tanggap, nakalulugod sa Diyos. Amen po ba? So sa context ng New Covenant, New Testament, under the Melchizedekian priesthood, dalawa po ang handog natin, pagsamba at itong pagbibigay ng material sacrifice, offering to God. Amen po ba? Kapag ito ay ginagawa mo, you are giving to God a fragrance offering and unacceptable to God. Mabangong handog, mabangong samyo, nakatanggap-tanggap sa Diyos. Amen po ba? So, ito po ang dahilan kung bakit kailangan natin ng empowerment ng Holy Spirit upang masamba mo ang Panginoon sa pamamagitan ng awitan, pag-aawitan at pagbibigayan. Amen. Dahil hindi mo ito magagawa ng mayroong katuwaan, may kasiyahan at voluntaryong kalooban kung hindi ka in-empower ng Panginoon, ng Holy Spirit. Amen po ba? So, kaya ka in-empower para magawa mo ito ng magaan, maluwag sa loob mo na hindi ka napipilitan lamang. Kasi yung mga hindi pa na-empower, pumunta lang sa church, nagsimba lang, pero hindi naman na born again pa, pilit na pilit pagka may bigaya na, talagang yung iba ay maka-CR nga muna. Pagbalik ay tapos na yung offering. Kaya yung ibang pastor ay matalino. May usher na nandun sa CR. Nakapag kahit pumunta ka, bigayan, meron. Bigay ka muna. Okay. So, ito po ang dahilan kung bakit tayo tinawag na anointed worshiper. Amen? Okay. Pangatlo, dito na po ako magtatapos. Pakita natin. What are the Bible's affirmation regarding the anointing of the believers? Number 1, the Bible says that the believers was anointed by Christ. Number 2, the believers was anointed to become worshiper. And number 3, the believers was anointed to what? Become
a minister. Hindi lang po pastor ang sinasabihan nito, kundi lahat ng mga taong na born again. Lahat ng mga totoong mananampalataya, we are the ministers of God. Amen po ba? Binigyan niya tayo ng kakayahan para magawa ito. Oh. Amen? Okay. Pakita ko sa inyo ang talata. 2 Corinthians 3:4-5. Sabi yan sa verse 4. Such confidence we have through Christ before God. Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves. But ano sabi diyan? But our competence comes from what? Comes from God. Yung ating competence. Ano po sa Tagalog ang competence? Kakayahan, capability. Amen po ba? Yung ating kakayahan ay galing sa Diyos. Amen. Verse 6 sabi diyan, He has made us competent as ministers of a new covenant. Ano daw tayo? He has made us, ginawa niya tayong competent. Binigyan ka ng kakayanan ng Diyos na maging ministers of the new covenant. Not of the letter, ang tinatawag dito ay law, but of the Spirit, referring to grace. At sabi diyan, the letters kills, yung kautusan, ang pinag-uusapan, but the Spirit gives life. Grace. Amen. Nasusundan niyo po ako. 11:30 pa lang naman. Huwag kayong matulog. Masarap patulog na yan, ha? Nasusundan niyo pa ba ako? Pakinggan niyo po mabuti ito. We are the ministers of the new covenant, which is the covenant of grace. Tayong lahat ng mga mananampalataya. So ang tanong, what is the new covenant? So kasi baka panay ang banggit mo ng New Testament or New Covenant, hindi mo naman naiintindihan. What is the New Covenant? Pakita natin yung sagot. Ito po ang buod ng definition. Ito ang definition ng New Covenant. It is an what? Agreement between the Father and the Son, in which God commits Himself to save, bless, and forever keep all those who are in Christ. Amen? Okay. May pag-uusap po yung ama at yung anak. Sila po ang nag-uusap. Amen po ba? Kaya huwag tayong maging epal dahil hindi ikaw ang kausap. Sila ang nag-usap. Binipisyaryo lamang tayo ng kanilang naging usapan. Okay. So, nag-usap yung anak, nagkasundo sila. Ano po ang pinagkasunduan? Nag-commit ang ama na ang sinumang nasayo, anak, ay ililigtas ko, pagpapalain ko, at iingatan ko magpakailanman. Amen? Bakit walang palakpak si Lord? Palakpakan niyo si Lord. Amen po ba? Yung po ang napagkasunduan nila di ba? Kaya nga dito, tinatalakay natin yung in Christ, kay Kristo. Bakit? Pinag-uusapan po natin dito at tinitingnan natin kung gaano kayaman ang in Christ sa ating mga mananampalataya. Hindi lahat ng mananampalataya ay may pribileyo na madinig yung katotohanan ito. Kung ano siya kay Kristo. Pero tayo po, sagana tayo dito sa aral.
Amen po ba? So, pag na kay Kristo ka, binipisyaryo ka ng kasunduan ng Ama at ng Anak. Na ang sinumang na kay Kristo, ang sabi ng Ama ay ililigtas ko, pagpapalain ko, papaboran ko, at iingatan ko, at walang mawawala sa kanila, magpakailan-kailan pa man. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, nakalive ba ako? Kayo dyan mga manunood ng live na ito, kayo ang kinakausap ko. Kung kayo ang paniniwala nyo ay nawawala ang kaligtasan, magbasa kayo, mag-aral kayo ng gusto ng Bible. Basahin nyo. Minsan kasi pag ako ay nagpo-post sa Facebook na ang kaligtasan ay hindi nawawala, inuulan ako ng mga bastions. Ang iba ay nagtatawa. Pero ngayon, kung nanonood ka, nais kong basahin sa iyo ang talatang ito na magpapatunay na hindi nawawala, hindi na mahuhulog sa kapahamakan, hindi na mawawala ang kaligtasan ng sinumang na kay Kristo. Amen? Tingnan po natin. John 6:38-39. Okay, basahin natin ito. For I, sino yung I? Si Jesus, have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him. Sino yung Him? Yung Father who sent me. Amen po ba? Verse 39. This is the will of Him. Sino yung Him? Father who sent me, that I, Jesus, si Jesus may sabi, that I shall lose none of all those He has given me, but raise them up at the last day. Amen po ba? So, ano ang will ng Lord? Sabi ni Jesus Christ, hindi ako nagpunta sa mundong ito para gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng Amang nagsugo sa akin. Ano ang kalooban niya? Sa verse 39, di ba nakita nyo? And this is the will of Him. Ano ang will ng Father? Naingatan ko at walang sinuman. Sabi diyan, I shall not lose none of all. Wala. Lahat, all. Lahat ng believers, walang mapapahamak. Iingatan tayo ng Panginoon. Lahat ng ibinigay ng Ama kay Kristo. Kaya kapag ikaw ay na kay Kristo, siguradong sigurado ka sa iyong kaligtasan. Hindi ito mawawala. Dagdagan ko pa ang talata. John chapter 10 verse 28-29. Makinig kayong mabuti, mga kapatid. Sabi dito, I give them eternal life. Sino ang sabi ni Jesus? Siya may sabi dito, I give them. Sino yung them? Mga believers. Eternal life. Bibigyan ko ang mga mananampalataya ng buhay na walang hanggan. And they, sino yung they na naman ito? Mga believers. And they shall never perish. No one will snatch them. Ano yung them? Believers. No one snatch them out of my hand. Wala daw makaagaw sa kamay ng anak. Dito pa lang ay okay na tayo. Amen? Pero dinagdag niya yung verse 29. Basahin po natin ang 29, di ba? My Father who has given them to me. Sino yung them na binigay? Mga believers. Is greater than all. No
one can snatch them out of my Father's hand. Hallelujah, hallelujah. Ilan ang kamay na may hawak sa iyo? Dalawa. Kamay ni Jesus at kamay ng Ama. Paano ka makalulusot yan? Paano maaagaw yan? Na ang Diyos ang may hawak sa iyo. Tapos sasabihin mo, nawawala ang kaligtasan. Mag-aral tayong mabuti, mga kapatid. Dahil pag na-born again ka, sarado na ang impyerno sa iyo. Amen. Ang katubusan natin ay ganap sapagkat ang dugong inaalay ay hindi dugo ng hayop, kundi dugo ng anak. At inalay ito hindi sa ginawa ng taong tabernakulo, kundi doon sa langit. Umakyat si Jesus, dala ang sariling dugo para tiyakin ang ating eternal redemption. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos. Glory, glory. Hallelujah. Amen. Ngayon, bakit sila ang may hawak sa iyo? Yung Father at yung Son ang may hawak. At hindi yung Holy Spirit, di ba? Kasi po, silang dalawa ang nagkasundo. Usapan ito ng Ama at ng Anak. Amen? Nagkasundo sila ng sino mang na kay Kristo ay hindi na mawawala. Hindi maaagaw ng kaaway. Na ang sino mang na kay Kristo ay pinatawad na sa lahat ng kasalanan at binigyan ng buhay na walang hanggan. Na ang sino mang na kay Kristo ay ginawa ng higit pa sa mga mananagumpay. Amen po ba? Hindi ka kayang daigin ng problema. Hindi ka kayang daigin ng anumang pagsubok. Kahit anong gawin sa iyo ni Satanas, hindi niya kaya kang daigin. Sapagkat ikaw ay katulad ni Jesus na anak ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. 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 At ang balitang ito ay ipinagkatiwala sa atin. Therefore, tayo ay ginawang ministers of New Covenant. Na dapat ito ay ibalita natin sa marami ang mga katotohanan ito. Dahil marami ang hindi nakakaintindi sa balitang ito. Amen po ba? Wala tayong ibang ibabalita, kundi ang finished work of Christ. Hallelujah, hallelujah. Okay, reviewin natin yung ating pinag-aralan. Sinabi natin yung the anointing, the definition, yung pagpapakahulugan. Ikalawa, yung affirmation, yung pagpapatunay. Okay, amen po ba? Tapos, pakita mo pa yung kasunod. Sinabi natin, what are the Bible's affirmation regarding the anointing of the believers? Tatlo po yan na sinabi at tiniyak ng Biblia na ang mga mananampalataya was anointed by Christ. Si Christ mismo nag-anoint sa iyo. Number 2, the believers was anointed to become what? Worshipper. Kaya wag kang absent kapag ka praise in worship. Habulin mo ito. Amen po ba? Dahil kailangan ng isang mananamba ng Diyos. Hinahanap niya ito noon pa. Number 3, the believers was anointed to become a minister. Amen po. Amen. Last, pakita mo yung ating life application. Isa-isahin mo lang muna. Huwag mong ilitaw lahat. Pwede ba? O nandiyan na lahat? Isang bugso na lang. Okay. Number 1, life application. You have to believe and declare that you are anointed in Christ. Amen? Sabihin pa natin, in Christ, I am anointed. Amen. Believe that. Declare that in your life. That you are anointed. Number 2, be more intentional in your worship to God. Sabihin mo, in Christ, I am anointed to worship. Ulitin natin, mahina. I am anointed to worship. Number 3, life application, be more
intentional in your service to God. Sabihin natin, sabay-sabay, in Christ, I am anointed to serve. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Tayong lahat ay tumayo at tayo ay manalangin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah.